Maganda talaga siyang pag-trainingan. Kasi ramdam ng motor, lahat ng pagkakamali mo. Huwag mo lang jojowain. Hi guys, it's Trucks Adventures and today with our Hi guys, it's Trucks Adventures and today we are with Ovale Philippines. Hi mga ka-Ekomoto! So, nandito nga tayo sa Ovale para sumilip ng mga bikes. Hello! Hi guys, I'm Carl Senya, also known as Boss Carl. Hi guys, Easy Moto here. So, username, yun lang. Expectations, since maliit siya, kala ko madali. Kala ko talaga, madali. Madali kasi sabi ko 110cc lang yan eh. 150cc, 190cc. Sabi ko gano'n. So, ang expectation ko dito, parang lang, sabi ko, kasi more on sales ako. So, sabi ko kayang-kaya to i-drive, madadalian lang ako dito. So, ang expectation ko talaga is, wala masyado. Honestly, wala ako masyado expectation kasi pag narinig mo nga naman 110cc, 150, wala lang. Parang sa Pilipinas, parang wala. Parang mas habang tumataas kasi cc mo, parang mas mayabang ka, ganun. Unlike ng mga lower cc's, wala. So, wala ako talagang totally expectations. Honest expectations ko was, syempre, since smaller yung bike, pambata. Yun yung expectation ko talaga. So, when I came here, I didn't have any expectations of performing myself. Although, syempre, racetrack yung pupuntahan natin, kaya dapat track ready tayo. But I had no expectations whatsoever of experiencing an adult type of racing. O track day, kung sakali man. Diba? So, ang alam ko lang nun, mag-e-enjoy, lalaroin yung pangbata na, ikaw matanda ka. So, yun. So, expectation ko is maging smooth. Maging smooth, nandiyan yung coach, nandiyan yung counter steer, paano tamang pasok sa apex, and everything about track. Pagsakay ko, ayun, syempre, awkward position kasi maliit siya. So, at first, hindi ako comfy kasi sabi ko nakakapanibago. Yan. Overwhelmed kasi nagulat ako yung power niya na hindi siya pang 110cc eh kasi tsaka bukod sa pang track use lang naman siya. Sobrang lakas niya. So ang expectation ko sa bike kasi is 110cc napakadaling gamitin pero nung nandun na ako nakakapagod at ang saya-saya gamitin. Sobrang solid. Una, sobrang responsive. Konting inputs sa bike, nagre-react yung bike. So, bawal masyado yung big movements. And pinaka first impression ko, malakas yung motor. So nung na-throttle ko na siya talaga, and na-realize kong hindi joke itong motor na to, syempre, I gave respect to the bike already. From there, I tried it out as a normal bike would, and doon ko na-realize na smallest inputs sa bike will make huge responses. Na-feel ko ng pagsakay ng Ovale, grabe guys, ang sarap dalhin. Sobrang nimble, and parang makaka-knee drag ka agad. Yun ang... Nasa track na, ayun nga, nakakapinibago siya kasi magaan since I'm currently using Ninja 400. Like, medyo mabigat and compared to this is magaan. Tapos, yung leaning niya, nakakatakot kasi pagka ganun mo, malapit na agad sa ground. Nasa track, during sa track talagang
actually wala talaga akong idea kung paano mag-ride sa truck. So ang ginawa ko dito is ginamay ko at bukod doon nakakapagod, yun lang masasabi ko na pagod talaga ako. Pero astig. Kasi safe para sa akin. Parang safe. Habang niya-drive mo siya, hindi ka matatakot na sumemplang kasi onti lang eh. Onti lang yung gas-gas mo. Unlike ng mga big bikes, talaga matatakot sa. So, masaya siya for beginners gaya ko. Ganon. So, since matagal na akong walang seat time, since pandemic, nagmomotor ako every now and then, pero iba yung nasa truck. Una kong napansin was, nakikita ko personally yung mali kong inputs. Like, let's say for example, cornering. So, di ba, butt out, leg out, then leg in, butt in. Pag nadadaya mo siya, like, napagsasabay mo, nagwawabol ka agad yung motor. So, ikaw mismo makakapag-self-correct ka na, ay, mali yung ginawa ko. So, nagmamadali ako, dinadaya ako, back to basics. Iisa-isahin ko ngayon. Although, mas mabagal ka sa truck, pero nakakapag-self-correct ka na. Rather than sa big bike, lalo na 650 up, hindi na mararamdaman ng motor yung mga pandadaya mo. Kasi, yung mga minute details na ganun, hindi na masyadong ramdam, lalo na kung hindi ka naman competitively na kumakarera. Sa competitive, ramdam yun, pero kung hindi, you're just going out on track days, hindi mo na ramdam yun. So, that's a big difference between this smaller bike and your average big bike. Yun, nung na-experience ko na sa yung Ovale sa track, smooth, tapos masarap dalhin, and yun nga, sobrang nimble, madali sa corner. So, habang yung tinuturo ng coach, mabilis mo siya ma-apply. Difference ng big bike saka ito, syempre yung pagka naka-big bike ka kasi, ang dali niya lang dalhin since yung weight is talagang mabigat. But this one is lighter, so kailangan talaga tama yung position mo, tama yung throttle control and braking. Mas mahirap to gamitin. Mas mahirap siya gamitin, pero iba sa feeling. Kasi dito nga, sabi nga kanina ni Boss Carl, lahat ng pagkakamali mo rito na hindi mo napapansin sa big bikes, makikita mo rito kasi bukod sa napakaliit niya, lahat ng gagawin mo, ramdam na ramdam mo. Kapag big bikes kasi talagang tolerable parang kaya kanyang buhatin mag-isa. Yung bigat mo, unlike nito, ikaw ang kokontrol. Talagang body mo, weight mo, yun yung difference nila para sa akin. So, iba yung difference eh. Sa mini GP bike is good for beginner, good for experienced rider. Kasi even though in the other country, in Italy, Ovale is from Italy. And also the MotoGP riders, they use the Ovale, a MotoGP bike, for training and everything to be more nimble. And so they can do knee drag, counter steer, body positioning, and vision, and everything. And for the big bike naman is, it's heavier, but it's more faster. Pero mahirap kasi mag-jump agad to the big bike eh. You should know how to drive smaller bike first and then try to build your foundation until you jump to the higher CC. Yes, I highly recommend Ovale Mini GP bike because it's really gonna be helpful for you. Once na-try mo to, for sure, kayang-kaya mo na yung malalaki. Kasi this is really an extra challenge compared to the big ones. Yes. Kasi para sa akin, sa beginner na gaya ko, totally hindi ako nagtatrack. Hindi ako natakot na sumakay. Kasi unlike ng may mga big bikes ka, na isasampo mo sa racetrack, nakakatakot. Hindi gaya nito, kapag sinampa mo, hindi ka matatakot eh. Tsaka bukod doon, ang ganda ng bike. As in, sobrang ganda ng bike. So para sa akin, good siya for newbies. Paano naman sa mga na matanda na sa ride, sa yung mga batak na try nyo to, maninibago kayo. That's for sure. Kasi may nakasama na ako, batak na eh. Tapos biglang nanibago dito. Sobrang tanda mo or sobrang bata mo, lalo sa mga bata, di ba? Kasi para nung unang tingin ko is pang bata lang siya. Pero nung sinakyan ng Boss Carl, kayang-kaya, di ba? So, pang bata, pang matanda, kahit kanino, may ngipin o wala, goods na goods to. Definitely. Beginners, this is a very good foundation. For experienced riders, ito yung magpapapino nung
kilos nyo sa motor. So, for beginners kasi, syempre, nandyan yung body movements, so on and so forth, throttle control. Beginner, hindi ka masisindak sa motor. Maliit, mabait, abot mo. Di ba? So, yun yung mga usual na nagpapasindak sa isang beginner rider eh. Definitely yung height tsaka yung weight ng bike. So, mawawala yun. Tapos, doon mo marirealize and mapapractice na tama dapat yung ginagawa mo sa motor. Kasi maliit nga, sabi ko kanina, maliit na mali gawin mo, ramdam ng motor. At definitely, mararamdaman mo pabalik. So, sa experienced riders naman, mawawala yung pandadaya nyo sa sarili nyo. Yun lang masasabi ko. Kasi, mararamdaman talaga, nag-feedback ng malaki yung maliit na ginagawa mo. Para sa akin, bonus kung may chikiting kang gagamit, may excuse ka sa misis mo bumili nito. Pero para sa inyo talaga to. Lalo na pag gusto nyo pagandahin pa yung body mechanics nyo sa bike. Given the opportunity, I'll definitely buy one. Challenge lang kasi, ito, honest challenge is, hindi siya street legal. So, laruan. Basically, it's a toy. So, that's the only downside to it that I see. Other than that, if you can, buy one. Sure ako mag-e-enjoy ka. Mali. Sure ako mag-e-enjoy yung anak mo. Pati ikaw. So, Ovale is very good as a starter bike, as a beginner bike, also for the experienced rider. So, overall, it's really good. Alright, so thank you. The best. Maraming Solid. salamat po. Thank you. Okay. Ayun po, maraming salamat po, Boss Thank you Kyle. po. Hope that marami pang maka-experience ng Ovale. And good thing it's here in Philippines, that we can message them. We can talk to them. So if you want to do track, and there's a competition also from Ovale Philippines, and you can also join if you also have the Ovale MotoGP bike. Alright, thank you so much, sir. Yes. Okay.